12 senador, masama po ang loob sa ginawa pong pag-isnab ni Senator Grace po sa hiling na dagdag budget ng Office of the Vice President. Mga kapatid, yan po ang binigyang diin ngayon ni Senator Amy Marcos sa naging panayam po niya at naging pahayag po niya sa media. Alam naman po natin mga kapatid na talaga pong ginigipit at pilit pong pinapahirapan ng opisina po ng Vice Presidente. At yun nga mga kapatid, sumama po ang loob nila kay Grace po dahil nga daw po sa pakiusap na baka po pwedeng itaas ng kahit kaunti ang budget po ng Office of the Vice President. Hindi na po maibalik ang 2 bilyong pondo na hinihingi, maidagdagan man lang ng kahit na konti para hindi maapektuhan ang 200 empleyado na masisibak po at mawawalan ng trabaho kung sakaling magsasara po ang mga satellite office ng Office of the Vice President, mga kapatid. Pero binigyan din po ni Senator Grace po na makapagtatrabaho po ang opisina ng Vice President sa halagang 700 million. Kaya daw po hindi na hiniling pa ni Senator Grace po na dagdagan pa ang pondo ng Office of the Vice President, mga kapatid. Panoorin po natin ang video. Ito po ay galing sa SMNI News Blast po, mga kapatid. Sabay-sabay po nating panoorin ang video ang mga naging pahayag po ni Senator Amy Marcos na galing po sa Senado, mga kapatid. Inilahad ng isang senador na sumama ang loob ng 12 kasama nito sa kapulungan matapos na isnabin ang kanilang apela sa caucus na dagdagan ang pondo ng Office of the Vice President para sa 2025. Ayon kay Senadora Amy Marcos, kabilang anya sa mga sumama ang loob ay sina Senador Ronald Bato de la Rosa, Christopher Bongo, Robin Padilla, Senadora Cynthia Villar at iba pa. Bakit hindi sinabi yung 12 para malaman natin kung sino yun? Kayo talaga, SM. Ay, binitin nyo pa, ha? Ang tugon sa pagpupulong ay hindi humingi ang opisina ng bise ng karagdagang pondo. Pinuna naman ni Marcos ang sinabi ni Senate Committee on Finance Chairman Senador Grace Poe na may kakayahan ang OVP na makapagtrabaho sa 733 million pesos na pondo para sa 2025. Giit ng senadora, hindi mangyayari na sasapat ang pondo gayong maraming masisisante ng mga empleyado sa OVP at magsasara rin daw ang mga regional and provincial offices. Ayun nga yung sinasabi natin dyan, Dapat tinignan din nila. Kasi talagang maapektuhan din yung OVP. Sa totoo lang, ang dami naman natutulungan ng Office of the Vice President. Hindi lang nararamdaman nitong mga kalaban ni Vice President sa politika. Lalo ng House of Representatives. Kasi pinupolitika nga kaya ganyan. Appropriations Bill, ang 733 million pesos na pondo ng OVP, batay na rin sa inirekomendang budget ng Kamara. Nakita po natin mga kapatid, 12 senador po yan. Sino-sino po ba ang 12 senador na yan? Binanggit po ang mga kaalyado po ng Pangulong Rodrigo Duterte. Nangunguna po Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongo, and Mama Bear, Cynthia Villar. Sino pa po ang mga hindi nabanggit sa 12 senador na ito? Ito po ba ay 12 senador na nanindigan po na madagdagan man lang ng kahit na kaunti at may angat ang pondo po ng Office of the Vice President dahil nakikita po ni Senator Amy Marcos na may maapektuhan po ang mga trabahador. Kaya po hinihiling niya na madagdagan ito, mga kapatid. Pero ito na nga lumusot na nga po Lumusot na po na hindi maibigay ang hinihinging dagdag. Kaya po ang mga senador na ito ay nagsamaan po ng loob, mga kapatid. Dahil nga hindi po pinakinggan ni Senator Grace po na madagdagan man lang. Oo nga naman wala na po Ang binibigyan din po dito ni Senator Grace po, dapat daw nagbigay po ng report or umapila man lang ang opisina po ng ng Office of the Vice President. Pero ang sabi nga ni Senator Amy, bakit pa nga sila naman
tama naman ang punto ni Senator Amy na bakit pa nga sila hihingi ng dagdag na pondo kung kaliwat kanan na po ang pagsuntok at pagbakbak po sa opisina ng opisina ng Vice Presidente. Tama naman po 'yun, mga kapatid. Ngayon pa lang po, mga kapatid, nakikita po natin na sobrang gulo na po at malabo na po, no? Lumalabo na po ng tuluyan ang mga nangyayari po sa gobyerno po ni BBM, mga kapatid. Nakikita po natin na ito po talaga ay patuloy pong panggigipit. Hanggat nandyan po si Vice President Sara Duterte, hindi po nila ito titigilan. Patuloy po nila itong gigipitin hanggang sa mawala po sa pwesto ang ating Vice President Sara Duterte, mga kapatid. At nakikita pa rin natin kahit paano, nandyan pa rin, no, si Senator Amy Marcos na kahit na po ay siya po ay nababakbakan ni Vice President Sara Duterte, nandyan pa rin po siya. Kung ano po ang tingin nyo, kung gumigit na po ba or umiiwas si Senator Amy Marcos, or gumigit na nga ba sa pagitan po ni Vice President Sara Duterte na kanyang kaibigan at kay Bongbong Marcos naman po na kapatid niya, mga kapatid. Ano po ang tingin nyo rito, mga kapatid, sa mga nangyayari po na kaganapan po sa isyung papolitikal po nararanasan po ng ating bansa ngayon, mga kapatid, ano? Nakikita po natin na palabo na po ng palabo at palalim na po ng palalim ang nagiging hidwaan po sa pagitan ng Marcos at Duterte. Ngayon pong papalapit na po ang kaganapan na eleksyon, magaganap na eleksyon, no? Ngayon nga, mga kapatid, napapansin natin, patungtong na po ang 2025, pero tahimik pa rin po ang tumatakbo sa pagitan po ng bagong Pilipinas na pinamumunuan ni Bongbong Marcos, at dito naman po sa partido naman po ni Pangulong Rodrigo Duterte at ni Vice President Sara Duterte, nagiging tahimik po sila, mga kapatid. Tahimik po nilang inilalaban ang kanilang mga pagtakbo sa kandidatura, no? Kaya tayo, mga kapatid, importante po dito na tayong mga Duterte supporters ay makapaglagay po tayo, mga kapatid, ng numero at bilang para at least kahit papano magkaroon naman ng balanse, mga kapatid, ang Senado. Nakita natin dito parang wala na po Parang iisang pisa na lang po sila, mga kapatid. Parang pare-parehas na lang sila ng kanilang mga suwestyon. Pag wala pong nahalal na partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, parang hindi na po nagiging balanse, mga kapatid. Kahit na sabihin na natin, nandyan pa rin naman, may mga pumupunat, may mga bumabatikos pa rin sa mga hindi po nangyayari ngayon sa gobyerno, pero nakikita natin na hindi ganun kalakas ang puwersa. Kaya tayo, mga kapatid, pumili tayo, palagi natin sinasabi yan. Pumili tayo ng mga taong karapat-dapat at maninindigan, may puso at malasakit at titindig po sa batas. Susunod po sa batas, hindi yung nilalabag ang batas. Dito po kasi ngayon, sa nangyayari po ngayon, mga kapatid, parang baliwala na po ang konstitusyon na umiinog po sa ating bansa, mga kapatid. Ito po ay parang binabaliwala na nila. Sukdulan na po ang pambababoy at nakikita natin na parang paglapastangan na po ito, no, sa karapatang pantao ng iba, mga kapatid. At tignan po natin na ang magiging takbo. Wala na po talaga. Ano po ang masasabi niyo, mga kapatid, sa 12 senador na ito na hindi naman pinangalanan yung iba? Sino po sa tingin nyo ang 12 senator na po pwedeng pumanig kay Vice President, mga kapatid? I-comment nyo po yung 12 senador na yan at babasahin po natin isa-isa. Maraming salamat po.